Ito na, bagong episode na tayo. Medyo si Mark, medyo hindi pa naka-move on dun sa isang episode na para may natama. Mark! Ano nangyari sa Manila? Okay, naghahang na siya. Hello, hello, I can't hear you. Yan. Ito, pag-usapan natin guys. Kanina may soaring oratorical speech. Ito si Baste Duterte with all the tattoo, Siga Boy. Yan, akala natin si Robin Hood lang ang boy Celia. Talagang ito talaga. Oh, ito. Sir Ronald, sabi nga ni Baste, hindi ako marunong magbisaya, but from what I could gather what was saying is that nung panahon ng tatay niya, na-prove niya na kaya natin baguhin ang bansa to put things in order. At ngayon, everything is back to letter S. Hindi ko pwede sabihin kasi masisira yung monetization natin. Yung pala, ang strike pa lang ng YouTube eh. Yung sila, sila Justice Carpet at saka Sunny nung na-interview ko, parang may napasalita sila. Parang naapektuhan yung ratings ko. But anyway, Sir Ronald, ano bang hanas ng mga basta niyan? Tama yung sinabi mo eh. Huwag ka maniwala sa sinasabi nila na, peace na, okay na kami, I only one piece. Tapos ngayon, back to S daw tayo. What do you make of the Baste intervention or rhetorical soaring speech? Well, nothing to lose na sila eh. Lalo na dito sa statement ni Secretary Remulla na papapasukin na yung Interpol para iserve yung international warrant ng ICC. Diba? So, kung meron pa natitirang straw doon sa unit team, ay ngayon ay totally wala na. Kaya hindi lang si Baste ang nag-offensive. Kung na-monitor mo, Big R, Mark, ay naglabas din ng statement si Sara, which is no, more important, yeah. which is, na very sharp yung condemnation sa gobyerno, no? Medyo ang problema lang doon sa letter niya, sa bawat paragraph na banat niya, baka pwedeng bumalik sa kanya. No? Halimbawa, binabanggit niya yung ratio ng mga pulis, no? Siya yung pinakamaraming pulis na naka-assign eh. No? So, yung mga ganun ba? Binanatan niya yung kawalan ng master plan sa baha, no? Sa flood control. Siya yung nawala habang bumabaha eh. Siya yung pumunta sa Munich eh, no? Habang bumabaha. So, yung nung binabasa ko yung letter ay nakikita ko paano babalik sa kanya bawat paragraph, no? Kaya sabi ko kung sino man yung strategist na nagdisenyo nitong letter, dapat sisantihin. Dapat tanggalan ng sahod o Ronald, kaya what's going on? Is this lack of complete shameless lack of self-awareness? This is just unabashed chutzpah, wala akong pakialam sabi niya, basta sasabihin niya laban kay ano. Or she just has lousy communications team. What's going on? baka all of the above. No? Dati kasi yung tatay nila, kahit walang ganyan, nakakalusot eh. Di ba? Dahil yung tatay nila mayroong organic wit at saka humor eh. Nakakalusot siya eh. Kahit mali-mali yung sinasabi. Dito kasi sa mga anak niya, hindi nakakalusot eh. No? Wala silang wit at saka humor eh. Katulad ng tatay. Yung tatay pag nagtaob ng lamesa, taob talaga. Itong mga to medyo half-hearted eh. Half-hearted. Well, sinusubukan ni Baste na hindi half-hearted. Pero halimbawa, yung kanyang atake dun sa regional police director, Kay Torre, no? sumabog sa mukha niya yung kay Torre. Nilagay siya sa lugar eh. Parang sinabihan siya, bata, kung ikaw yung mananakot, no, kung na lang, gawin mo na lang. At kahapon, naglabas uli ng statement si Torre na kasuhan mo na lang ako. Ang dami mo pong sinasabi, bata eh. Parang ganun, ganun yung itsura niya. No? Ganun yung itsura niya. No? Kung sasampalin mo ako, gawin mo na lang. No? Wag ka na mag-press con. Kaya nilugar siya. No? Kaya yun, mahirap gawin kay Digong. Dito sa mga anak, pwedeng gawin. Pwede silang ilagay sa lugar nila. Dahil sila naman ay nag-rise up lang naman based dun sa reflected glory ng kanilang tatay. Di ba? Doon lang sila sumakay eh. Hindi naman talaga sa kanila lang galing yun eh. They're just Kaya, riding on the historical inertia of their father's past glory. Yes. So, medyo hirap sila na i-sustain yan. Parang si Sara, nung humarap sa Congress, na tinanong lang siya ni Senator Risa, ano bang mandate ng DepEd? Hindi pa niya masagot. Diba? Yung gano'n na mga simpleng mga sitwasyon. No? Kaya eventually ay baka mahirap nilang i-sustain yung Teflon character ng kanilang tatay na ang balak nila ay ilipat sa kanila. Baka hindi mangyari yon. Babasahin ko lang yan before kasi ito si
kumbaga Team Chloe sa episode 1, Team Basta yan si Mark. Pero bago tayo pupunta dyan, kay Sarah muna tayo. Ito yung sinabi niya, just to give you a flavor ng sinasabi ni Ronald. Yes. In Tagalog to, so in English ko na lang yan. The Philippines should be led by people who care and have the ability to promote clean government. Doon pa lang medyo. Di ba? Confidential. Fun. Like parang wala pang first Formally. sentence. Wala pang first sentence. Di ko na kaya. And the good development. However, the Philippines today is governed by those who have no loyalty to their sworn duty. China. China. No comment. Ano yung greetings na? Ni Hao Ma, Sheshe, PLA, Navy. Ayan. However, the Philippines, and we are now being overcome by fear for the future of our children. EJK, victims' children. Yan, talagang wala pang first sentence. Hindi ko na parang wow. Binanata pa yung airport dahil hindi man lang binanatan yung surot sa airport eh. Hindi man lang binanatan yung haba ng pila sa airport eh. Ang binanatan yung pagkuha ng video sa kanya. So, bawat paragraph, babalik sa kanya eh. No. Kaya... Pero ito, dun sa ICC, you can see she's very worried. Again, Englishin ko na lang para mas madali. The Philippines, as a free country, must stand up against foreign interference in our domestic... Diba? Parang ang sarap basahin tapos tatawa ka lang sa kanila. However, the Philippines today just quickly bows down and follows everything the foreigners want. Diba? Michael Young, China, Alice Go, yan, ito. Like that in the my goodness, grabe talaga. Ba't yung hindi ko talaga kaya to. Ito, with the hard work and talent. Hard work pa lang, hindi ko na kaya. Hard work sa Munich. ito yung last part. Okay, ito hindi ko na kaya. We are so tired. Pagod na tayong makita ang bayan na napag-iwanan, tinatrato na parang walang halaga. Hindi kaya-aya at sunod-sunuran sa ibang lahi. Parang, yes, Duterte. That's exactly the Duterte legacy. Ay, ibang klase talaga. Ate, ito talagang soaring rhetoric niya. We Filipinos deserve better Inday. We Filipinos unsa man should be the best. Yan. Ito talaga, the best talaga ito Sinta. Wala talaga itong... actually, kung gagawa ko siya ng letter, dapat yung letter na hindi babalik sa kanya. Di ba? So, baka wala ka nang maisulat. Kung gano'n, ano isusulat niya na hindi babalik sa kanila? Alam mo ba, focus lang siya sa PhilHealth. Doon na siya yung 90 billion. Doon na siya mag-focus. Doon na siya mag-focus. No? Yung 90 billion na habang tinataasan yung premium, tapos yung 90 billion ilalagay sa unprogrammed funds na gagamitin para sa election. Yung ganun ba? Mamaya na lang gagamitin yan. Tambalos-los. Mga ganun na lang eh. Doon siya mag-focus. Ng mga hirit eh, hindi yung ano eh. Hindi yung babalik sa kanya. Yan, di ba, Big R? Bawat sentence, bawat paragraph. Hanggang huling sentence. Babanda sa kanya, di ba? Oh my goodness. Like, total lack of self-awareness, zero. Diba? Pero Ronald, may sinasabi din siya na parang nag-appeal siya sa Muslim Moro community and all. Sa pagkaalam ko, yung isang maliit na faction lang sa MNLF ang medyo nagparamdam na suportahan sila, di ba? But exactly. Wala silang base eh. Wala silang base. Ngayon, parang yung 6 na tribes ng mga Muslim na yung buong tribo ang sumusuporta sa kanya. Yung mga Iranon, yung mga Sama, yung mga Tausug, yung mga Maranao. So parang lahat na sinusuportahan niya. Siguro may nakausap lang siya ilang tao sa Davao na sinasabi sa kanya na, oy, kung kailangan mo ng tulong, tutulungan ka namin. Ngayon, yung buong tribo na ang mini-misrepresent niya. No? Mini-misrepresent niya. Kaya, meron pa nakasulat dyan tungkol doon sa tungkol doon sa ratio ng mga pulis sa populasyon. Kaya nga nabawasan yung ratio na yun dahil ang dami niya. May isa siyang batalyon na security eh. Militia na lang daw nga yung militia. Pero ito. So based on the latest survey. Tapos, paulit-ulit, sinasabi niya, it's not about my security. It's not about my security. Pero yung letter is about her security.
Ano yun? Parang yung nagsabing, it's not about money, but it's about money. But anyway, basta yung Vito Cruz na bank account, Mark, paki-update kami kung may dumalaw na dyan tomorrow after yung press conference ni attorney. Anyway, ito, so latest survey ng Okta. Last time we discussed, 31% Marcos, 20% DDS, 44% undecided, I don't know, 3-4% Liberal Party, whatever. Ngayon, medyo nag-iba ng konti. 36% na from 30%, 31% ang pro-BBM. 31% ay bahala kayo dyan. Wala kaming pake sa inyong lahat. Ayaw namin sa inyo pareho. Medyo andun yata tayo. And then, 16% na lang ang pro-Duterte camp. But this is the interesting thing. Ang 16% na yan ay, it's really a Mindanao Class E thing. 50% yung Mindanao dyan. And 33% E. Pero sa NCR, 7%. So kumbaga, with margin of error, baka Ronald, mas marami pa yung support base mo. Yung 0.6 mo. Baka mas malaki na sa kanila sa NCR. Kasi malapit na kayo mag-abutan ni Kibuloy at saka DDS. 5% lang sa Balance Luzon. Ito, may margin of error pa yan. Ha? Baka zero na yan. 11% sa Visayas. So ito yung sinasabi ni Mark na Vismin. No? So there's still some Visaya base there. But their Mindanao is really the one, 50%. But 50% is a lot, but it's not the 100% we would expect for them, right? Right, Mark? I mean, Mark, how do you read this? Because if you read the preference of Sara Duterte sa poll station, I would say, wow, they're scary. And you look at the survey, it's like, okay, it's something to say, approve kami sa'yo or trust, but hindi kami kakampi sa'yo. We won't risk our life for you. What's going on? Or we won't even vote for you for the president or Senate. Iniisip ko nga kung yung bang nawala sa Duterte na pro, yun ba yung nalipat sa pro Marcos? Parang did they switch allegiances? Kasi sila yung unit team Yan yung buong unit team dati. Baka undecided na sila, bro. Yung mga iba na DDS DDS nag-undecided na lang. Parang bahala kayo dyan. Undecided na lang, no? So, ay sa akin ano din, kumaga it shows na kung ano man yung ginagawa ng mga maisug over the last few months, it's not working. They're looking more desperate, they're looking more, and kahit na gaano kakano, kapag kalaban mo talaga yung gobyerno, parang bumangga ka talaga sa pader na ang hirap talaga the unlimited resources, ang hirap talaga. So yan ang kinakaharap ngayon ng mga product. Akala ko dati hindi pababayan Pero kumaga I'm pleasantly surprised na lumiliit at kumukonti. At ang tanong ko lang dyan sa survey, ilan kaya dyan meron na kayang Pro Tulfo? Meron na kayang mga ganung Yun ang maganda, masama sana nila sa next. Meron silang separate survey 2 months ago na mas nakafocus talaga sa presidential preference. Ang lumabas dyan, 34% si Sara, 35% si Tulfo. No, so Paul Sasha yun. Paul Sasha the same. Sa kwan yun, sa Okta. Yeah, I'm talking about Paul Sasha is also the same, more or less. Yes. Tapos ang problema nga kasi talaga nung maglalabas sila next month na ganun uli. No? Kaya kung titingnan mo rito, kung ididikit mo, mukhang yung 42%, yun ang pumupunta kay Tulfo. Yung undecided no? At parang yung 31%. Pero that's the din. Kasi yung mga pro Marcos, yung sabi mo ng 36% yan, I always say nga soft yung 36%. Kasi hindi naman yan pupunta kay Romualdez. As of now. Yes. So soft din siya Kaya unlike sa mga Duterte na although paliit na paliit, karamihan dyan, alam mong pipili sa grupo nila. Kung hindi si Sara, si Robin, si Bongo. Yung sa opposition, kahit 5% yan, alam mong lahat yan, so solid kung sino yung pipiliin ng oposisyon. Kung si Risa, kung si Lenny, kung sino man yan. So yung iniintindi ko yung sa pro Marcos na nag-identify sila as pro Marcos. Pero pagdating sa presidential, hindi nagtatranslate. Tama. Sabi ko nga kay Professor Ranjit, meron ba kayong data tungkol sa soft at saka hard? Sa mga surveys kasi sa US, hindi lang simpleng soft at hard 100 points yung kanilang basehan So hindi lang siya usapin ng soft at hard. Sino dun sa mga botante halimbawa ng Republicans ay ganito yung preference? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, spectrum 12, talaga. So para sa strategy ay talagang nakafocus
dun sa mga layers na yon. Sa atin kasi, minsan nga hindi sinasama yung soft at hard. Pero mahalaga kasi yan sa strategy eh. Dahil ang lulusupin mo yung soft. Yung hard, hindi mo napupuntahan yun eh. No? Hindi mo napupuntahan yun. Yung soft, swinger, yun ang swing votes. Yun ang pupunta. halimbawa, yan, meron kang almost 50% na neither Digong or Duterte. Pero dun sa other 50% na Digong, na Duterte at saka Marcos, alin dun yung soft na pwede mo pang i-raid. Yung 36% na pro Marcos, lahat ba, how many percent of that will vote whoever PBBM endorses? Wala silang data, no? Yun nga yung tanong. Yun ang magandang deeper na papasok. Pero guys, my sense there is that yung second preference could be helpful. My sense is baka Sara 30% is hitting the ceiling already. While kay Tulfo, I think he has room for expansion to 40, 50, 60%. I think ang dami pang undecided, soft DDS, BBM side ay bukas sa kanya as an alternative to Sara. Yun ang basa ko eh. I think even if we just have the second or third preference, even if we don't have the full gradation, Ronald, you might have an idea of the full potential of Tulfo. And I won't be surprised he has a 50, 60% range if you bring in the second, third preference. Well, with Sara, I doubt. I think yung 30, yun na yung talagang ceiling niya na eh. I think that's... Ang tanong ko, may iba pa bang posibleng umakyat para sa 2028 aside dun sa dalawang yan? Ako, bala kong tumakbo. Yung lamang nila ngayon, or pag si Sara, can she crash dive, tapos may ibang Mark, mga susulpot? Mark, you didn't listen. Meron tayong Ako, paano kung tumakbo, Mark? Dahil yung 0.6 ko, baka maging 60 eh. Ayun nga eh. Pero feeling ko, magde-debate kayong tatlo, mananalo ka for sure. Aakyat ka talaga ng 20% yan overnight. For sure yan, 100%. Kung bardagulan yung debate eh. Feeling ko mag-walkout din si Sara eh. Hindi yan sasali. Tatalo sila sa'yo. Okay. I think that's it for our last short episode. Thank you very much, gentlemen. Let's talk a little bit about opposition naman. Baka naman sasabihin naman, nag-apply na naman tayo sa mga iba-ibang kampo. Thank you very much, gentlemen. This is it. Welcome back sa minamahal niyong Tres Super Marios ng bayan. Ito na yung suggestion, Sir Ronald. Ito na, kasama natin ang paboritong ex-secretary, future senador, future ex-senador, si Sir Ronald Llamas. At of course, ito, attorney ng bayan. Hindi si Libayan, pero si Mark Gamboa. Salamat, Sir Gamboa. Wait lang. Iba na palang senador clothing. Sabi ko, sino agad? Na para mukhang... May sasabihin ako eh. Pero ano naman tayo? Baka makancel ako. Basta si Sir Ronald, consistent shogun siya eh. Ito si Models of Manila Attorney Gambo. Bakit Senador Clothing yung ID name mo? Ano yun yung bagong brand ng clothing na ilalabas ko. Pang na medyo lang. Political lang konti para medyo mag-election eh. So medyo business naman tayo. Natawa ako kanina eh. May mga nagtanong eh. Abogado ba si Mark? ang nagsimula dyan si Gio. Na abogado din, di ba, si Gio? Si Gio sino yung attorney na kasama niyo na mag-comment na talagang realistic? Sino? Si Mark. Attorney Gamboa. Sige, kalat niya lang. Wala namang masama. Wala namang masama. Pero bakit Senator Clothing? Di ba kasama mga ex-spokesman dyan? Yung mga hindi nanalo sa Senate pero may pag-asa ma-appoint ng mga di ko. Pwede rin. Bakit mga mahilig sa Pogo. Mahilig sa Pogo, yung mga ganun. Alright. Kasama din yung mga senatoriable. Diba? Mga 0.6%. Pwede ka na sa Ronald. Pwede ka na Senator Clothing. May discount yan sa clothing ko paglabas. 0.6% yung discount mo. Kala ko ukay sa Baguio eh. Okay. Ito na guys. Marami tayong pag-usapan. Harry Roque. Ito na, mayroon ng parang may pagka-travel advisory-esque na nangyari. Hindi naman blue notice ba yan or so? Hindi naman gano'n. Obviously, maraming development din sa Manila. Ito na. Officially with admin or at least lakas CMD na si Mayor Lacuna. Ano implication nito for Isko and others? Pag-usapan din natin, of course, itong latest sa opposition. Surveys coming out showing na medyo yung DDS base is not as strong. Si Baste Duterte, ang pinaka magaling na speaker ng bayan kanina na kung ano nang sinasabi, pag-usapan natin. Pero bago na yan,
bago yan, balikan natin ang double G, double gold medalist, Carlos Yulo, aka Kaloy. Ayun. So dito Congrats! Team Chloe. Nasaan yung mga Team Chloe? Pakpakan naman dyan. Ayun, Team Chloe, let's go! Yung mga Team Attorney Fortune / Mommy. Nasaan naman kayo dyan? Buhay na naman si Fortune. Kung kailan patapos yung career ni Roque, ni Harry, si Fortune naman ang bumalik sa eksena. Yan, yung mga talagang I'm sure pro bono yan, no? Kay Fortune, I'm sure ginagawa niyan para sa bayan, no? At of course, Team Tatay. Sa daddy yun yung kawawa Siya talaga may point si Team Tatay. Okay, pag-usapan natin. Simulan muna tayo kay Sir Mark Gamboa kasi ikaw yung extraordinary entertainment / politics vlogger natin. Give us the lay of the land, kumbaga, Sir Mark. What on earth is going on? Ayun, sobrang out of hand na. Sobrang, it escalated very quick na umabot na sa Forbes. Diba? Sa ibang bansa, ni-report ng Forbes na Olympic gold medalist claims that yung kanyang nanay has been stealing money from him. Hindi ba naman nakakahiya, di ba? Na umabot pa doon. Ay, nako. Yun, pero ito ang sinasabi nila, nagsimula naman yan lahat dahil dun sa unang post nung si Mami Angelica, na parang nag-cheer pa doon sa Japan. Yung Japan lang malakas, parang ganun yung sinabi, na parang hiret dun sa kanyang anak. So obviously may gap yung dalawa. Tapos it was made worse nung siya ay nagpa-interview, kung saan doon na, kasi ang daming memes doon sa interview ang daming nakuhang mga clips kung saan sinabi niya, never kami nagnakaw, meron pero portion lang. hindi siya aaray. Okay. Tapos natawa ko doon, may part pa doon siyang sinabi parang na parang Harry Roque magsalita. Parang digong More digong. May sinabi pa si Mami na kasi tinuturuan niya yung mga bata, so kukuha minsan ng pera daw nila, bibili ng gamit sa bahay para meron daw silang remembrance nung pera nila. So yun yung so hindi ko man yung dapat nagpa-interview. Mark, ko lang. Di ko na-gets. So yung binigay niya account sa Vito Cruz, yun yung ginamit niya sa credit card niya. Medyo complicated yung nangyari Wala so may nakuwang cash prize ata. Yun yung ginamit niya na para sinilip niya sa bangko, tapos nilak sa bangko para makakuha siya ng credit card. Tapos nung gusto nang tanggalin yung pera, hindi pwede kasi daw macha-charge siya. Macha-charge nga naman siya doon sa credit card. Ayun. Kaso, to make things worse, sumagot pa itong si Kaloy. So, yung iba, pinupuna si Kaloy, dapat hindi na daw sumagot. Sumagot siya, kasama yung kanyang girlfriend sa likod, na medyo ayaw nung nanay. Ayaw nung nanay. So doon pa lumala kasi sila kasama, nakabantay siya sa likod. Nakabantay. Nakita mo na tong meme na to? Pinost ko sa Facebook ko, nag 10,000 likes Nakita mo na to, Richard? Ayan. Kita ba? Ayan. Nakita ko yung Bongbong and Sarah. Ayan. Si ano yan? Si Makoy Yulo tsaka si Inday Chloe. Oo, Inday Chloe. Sa bagay. Tapos daming memes. Medyo Tatay Digong yung isa, gano'n. So doon lalong sumabog. So nung si Kaloy na nagsalita, pinick up na ng mga international media, lalong sumamatuloy yung sitwasyon. So kanina nagpa-press con yung nanay na parang gusto na makipag-reconciliation ata. So sana naman maayos yung kanilang problemang pamilya. Hindi na dapat nilalabas yan pero yun nga, nandito na tayo. Lalo na kung meron kang 85 to 100 million, talagang lahat makikipag-reconcile sa iyo, no? Sir Ronald, ano bang alam mo kay yung kay Attorney Fortune, ano ba yan? Pro bono ba yan? Kasi sabi nga ni Mami, wala daw dumadating sa kanila. So, ano yan, pro bono? Ano bang natin diyan? Simple, dahil ang ginagawa naman ni Fortune, sa iba siya naghahanap buhay. Tapos yung iba ay projection, di ba? May ganun siyang pinipili. Ito pro bono pero mapoproject siya. Di ba? Tataas yung kanyang stature.
at pwede na siyang kunin ng mga iba. So pwedeng sa iba siya maghahanap buhay, dito ay pro bono dahil tataas yung kanyang stature. Publicity, ano? Oo. Free publicity, di ba? Ang point naman ni Attorney Fortuna is yung mga fake news na lumalabas doon sa nanay. Kasi mali naman yon. Merong mga peke na quotes na hindi naman sinabi ng nanay. Kaya mas lalong nagagalit yung mga ibang tao kasi merong mga lumalabas na ganito yung sinabi or ano na hindi naman totoo. So, yun sana ang mawala na at maiwasan na. Kaya yun naman yung punto nila. Okay, so kasi dyan, Mark, yung context Diba? Ito na yung context. Kaya anybody pwede nang punuan yung context na yan Kumbaga may pinagsimulan May pinagsimulan kaya hindi mo rin masisisi yung iba ng mga sumasakay, 'di ba? Dahil ano ba naman ang telenovela sa Pilipinas, 'di ba? Gustong-gusto yung ganyan drama at maraming gagatong. Oo. Hindi lang gatong kukuyugin ang nangyari. No, but Mark, ito, I'll push back against that slight lang. Love na love kita, Mark, pero parang medyo biased yung account mo. Dapat ang tanong natin, bakit galit yung mommy? Kasi alam natin for a while na wala ng coach si Carlos Yulo. At yung kwento na sinabi sa akin after I somehow criticized. By the way, agree ako sa iyo na dapat hindi, nilabas ng nanay niya lahat ng drama ng buhay just when nanalo yung anak niya. Because this victory doesn't belong to her or the son only. It belongs to the whole nation. Which is, parang nachichipang yung moment, okay? So I criticize the mom. But at the same time, intindihin natin saan galing yung mother. Hindi lang ito usapan ng pera or anything. Apparently, yun yung other side of the story. No? I'm not justifying what she did. I completely disagree na nilabas niya wrong timing. Dapat private yun. Kaya nga team daddy ako. No, ang nangyari kasi, yung coach daw niyang Japanese, yung isang coach niya, nainis daw, na-distract daw siya dahil dito sa love life niya. Now, I don't know about ano yung TikToker yung girlfriend, di ba? Si Chloe. Or I don't know, whatever. So alam mo naman ang Hapon, gusto nila if you do something properly, especially for medal, gold, Olympic level, go 100%. So apparently, nung pina-choose siya, Kaloy chose yung love life niya. Kaya nainis yata yung Japanese. Kaya nawala siya ng coach for a while. Now, obviously, alam ko sinasabi ng ibang tao, well, and we have to give credit kay Chloe na she was there with him in his lowest time. But it's not like he didn't already win 10 gold medal in Asia and Southeast Asia by that time. It's not like kawawang-kawawa siya nung nawala siya ng coach. By that time, he was already an Asian champion and already considered as an... So, I think there's a lot of mystification going on here and masyadong dinidemonize lang yung mom. In a sense that I think, in a sense, you have to also understand where the mom is coming from. Siguro may legitimate concern siya na yung anak niya perhaps is not making best decisions in his life. Again, I'm not doing this to disparage any side. Both of them are women here, so please lang don't play the feminist card against us here. I'm just trying to be fair. May pinanggalingan din yung mom. Ikaw Ronald, Sir Ronald, ikaw anong basa mo dito? Ano bang Ilang taon na ba siya? Ilang taon na ba si Kaloy? 24 na, di ba? So wala lang dapat nakikialam sa kanya. Wala lang dapat nakikialam. Pero di ba Ronald, parang si Big R yan Big boy na No, big boy na no? Ibang usapan siguro kung minor pa si Kaloy no? Ibang usapan siguro. Hindi ba yun yung argument ng mom? Again, I'm not defending pero sinabi naman na parang 15 pa lang yata si Kaloy or something like that. Di ba medyo older yung girl or something like that? Basta may accusation na parang, alam mo na, connect the dots, na parang, Kaloy got involved not in the... But tama rin naman si Ronald na Kaloy is already 24 na he can make adult decision for himself, 'di ba? I don't know. Tama man o mali, responsibilidad din 'yan, no? Wag na masyadong do not rain on his party, 'di ba? Kasi mas malaking argument yung bubuksan mo diyan, Richard na gaano ba pwedeng makialam yung mga nanay sa mga karelasyon ng anak. So that's not just with Kaloy That happens to a lot of families na yung nanay ay nakikialam. Kaya nga sa Pilipinas, di ba, mayroong mga jokes parati about the biyenan. Kasi kadalasan yung biyenan hindi kasundo ng mga ayaw dun sa napangasawa ng kanilang anak. So yun ang tanong dyan. Where do you draw the line ba? Ang problema kasi sa mga Pinoy, ang nakikita kong negative comments kay Kaloy, respect your family. Huwag ka dyan sa babae na nilalayo ka sa magulang mo. So may ganong pa rin part sa Philippine culture Kaya kumaga nagtatanong siya ng mas malaking question, di ba? Kapag yan ang inopen natin, medyo mahirap. Ano form siya?
Tsaka, Oo. again, I'm not pretending to know all the details. I was just trying to balance the conversation a little bit para hindi lang yung nanay yung bash. I'm not saying let's bash the other side necessarily. I'm just saying, hindi naman totally, sabi nga ni Kamal, it didn't fall off from the coconut tree, di ba? Kumbaga, di ba? So I'm just trying to, but I think ultimately, ang concern ko kasi dito, and then Ronald and Mark, you may disagree with me, ang concern ko dito, may pinost ka, Ronald, di ba? Parang, how dare you to allow gold medals to be more important than family drama or something like that? Di ba meron kang post na gano'n? Naunahin talagang drama kaysa gold medal. Ano ba ang gold medal? Di ba parang may gano'n kang sarcastic, Mark? No, but my point here is, talagang gine-juice out ng lahat ito. Halos 99.9% ng content na nakikita ko online about Kaloy is not about his Olympic medal, his road to victory, the analytics, di ba? Kasi siyensya yan. Talagang daming many things came together for him to win not one but 2 gold. We don't know kailan pa tayo makaka-double gold, if not a gold at all, especially in gymnastics na very competitive. So, a part of me was thinking na masyadong inisip na ibang tao siguro yung pa-showbiz effect. And baka naman, magkaroon pa na siya ng temptation na mag-showbiz na ngayon. I think he has one more Olympics in him at least, di ba? One more. One more at least. Sana sila Obiena least. siya ang maging flag bearer sa Los Angeles, if I'm not mistaken, is the next Olympics. Tell me if I'm being, I don't know, just being, taray tito here, or ano ba talaga? Am I being unreasonable here na enjoy muna siya sa buhay, pero focus muna siya one more Olympics and then pwede na siya mag-showbiz, mag-asawa, whatever he wants. Ako. Sa akin naman itong mga issue about sa family nila, this would die down in a week's time. Next week makakalimutan natin, we're on to the next issue na. Pero yung effect ni Kaloy, na yung mga anak ng mga magulang, after seeing yung 100 million na reward ni Kaloy, ilang magulang ang anak, tumbling ka, anak ano ka, di ba? Ilang magulang ang pupwersahin yung anak nila na mag-gymnastics. Ilang sponsors ang magbibigay. Even si PBBM, tinanong siya anong ibibigay kay Kaloy. He will ask Kaloy daw anong kailangan ng gymnastics para manalo pa tayo ng marami dito. The best na president. Which is kung isipin mo, tama naman, which is para sa buong gymnastics community. Fantastic ako, that has been kumbaga hindi inaasikaso for the last how many decades, di ba? So ikaw, Ronald, pinapatumbling mo na yung mga dyan. Ronald, nagpapatumbling ka na. Ilang mga nanay kaya sasabihin sa anak nila na pagkatapos sabihin mag-tumbling kayo, ay wag muna kayo mag-girlfriend ha. Yun, alam ko Mark, yun ang lesson na makukuha ng nanay. Lumayo sa mga TikTokers, sa mga babae. Yun ang gagawin ng mga nanay. Tama si Ronald, talaga nabasa niya maging protective sila lalo dito. Ako kasi inisip ko, mukhang may natabaan ng mga kaibigan natin sa showbiz. By the way, love you Tito Boy, OG Diaz, Noel, lahat ng mga talent manager dyan. Love na love ko kayo. Si Ronald, baka may career pa yan sa Viva Max. Baka gusto niyo kausapin. Pero sana lang, I know, kasi Ronald and Mark, feeling ko yung 80 to 100 million, wala yan Yung darating, mas malaki pa yung mga advertisements na pwede niya makuha. Yes. And kung makitang meme, yung Milo niyang commercial, ay, gumagana pala. Yung mga gano'n, like, you can imagine, he's gonna clock in 10 million other advertisements and probably hundreds of millions of pesos. Wala lang yun, 80 million na yan. Ano lang, patikim lang yan So I won't be surprised. Daming gustong sumama para may commission sila dyan, di ba? I mean, the potential is infinite almost, considering he's the first Southeast Asian double gold medalist gymnastics pa. So, hindi lang siya hot sa Philippines. He's gonna be hot in Singapore, in Malaysia, in Thailand, and Japan for sure, beyond, di ba? Kasi product din siya ng Japan in a certain way. So, yung napanalunan niyang dalawang competition, it's the same competition na napanalunan din ni Simone Biles sa US. Diba? So maski doon napapansin din siya So exactly. Big win talaga. He's already the most decorated Filipino athlete of all time, diba? With 2 gold medals. Pacquiao level. Doon pa lang nandun ka na kagad So and he still has more years left in him. Kaya well deserved. Pagkakaguluhan at pag-aawayan siya ng lahat, no? Ng mga managers, ng mga kamag-anak, no? Kamag-anak. Kaya dapat simula pa lang yan ng drama.
Pero ang maganda dito, Richard, on my part naman, yung partner niya ngayon is nakasama niya before he got all the hundreds of millions. 9 years na, no? 9 years na ba? No, 4 years pa lang ata. Yeah, pero parang nakita sila ng bata pa siya, hindi ba? Parang ganun. Hindi ko maano. Parang kung mga Baka 4 years pa lang ata sila na Nakikinig together. ako masyado sa nanay. Yun. Pero kumaga, kasama na niya before he got all this, itong mga mil. Ang hirap kasi pag kumaga, dollar millionaire ka na, multimillionaire ka na, syempre doon lalapit yung mga, 'di ba? So, ako gusto ko nga magpamilya na sila kaagad eh. Kung ako lang masusunod, kung lang, hindi naman sa pakikialam, di ba? Gawa baby agad dyan sa Olympic Village. Baka Little Yulos na agad, go! O, di ba? Made in Paris. Para French yung anak nila. 2 years old pa lang, training mo na, marunong nang maglakad, pwede na yan, no? Ganon, di ba? Pero joke lang yun. Pero, ayun, at least ngayon, maybe he'll get more time to try to patch things up with his family. Yun naman ang sinasabi ko parate. Nangyari na. Okay, yung mom niya became the most trending and minsan maraming nagalit and so kumaga yung mami niya may career talaga dapat sa showbiz. Yun ang dapat may career sa showbiz kasi wala naman Olympics. Hindi kung may nakuha man kung may nagawa man yung nanay niya before, 'di ba? Hayaan na niya kumaga siya na yung mag-reach out and okay ka na eh. Wala ka nang problemahin eh. Okay ka na sa personal life, okay ka na sa financial, okay ka na sa legacy. So, yung family, bigyan niya ng oras para ayusin. Kasi yun naman ang kailangan nun. Account, okay na Mark. Di ba may binigyan siya ng Vito Cruz na bank account or something? Oo, yun, di ba? Yung sa makukuha niya, of the interest nun. Okay na siya buong buhay niya. Huwag niyang galawin yun. Interest pa lang nun. Buhay na siya. So, it gives him more time to patch things up. Sir Ronald Shogun, sa tingin mo ba, I mean, this is unprecedented. We never had this situation of double gold Filipino, especially gymnast pa, napakahirap na sport, competitive na sport. We don't know if we'll ever have it. Of course, fingers crossed we'll have more of this and sana simula lang yan. But it's really, really difficult. I mean, we rank now above Spain, Portugal. Ang dami natin bansa na natalo ngayon dahil sa 2 gold ni Kaloy. It just shows how difficult it is to get 2 gold, especially by one person. I mean, this is incredible. This is an incredible feat. Hindi lang yun, no? Dito sa ASEAN region. No? First ever. Tayo lang nakagawa nun. No? Kaya, first ever yan. And first din naman tayo nag-medal, di ba? Yung bronze medal na Ilocano swimmer, di ba? So, Ronald, hindi ba parang nachichipen yung moment with all of this drama? Do you think warranted yung sinasabi ni Mark na tanggapin natin there'll be just all of this exaggerated initial response and euphoria? But the important thing is that he set a legacy and it's building on that legacy. Is that also your take? Hindi naman rare yan eh. Marami namang mga sports icons, maraming mga gold medalists na controversial din yung kanilang personal life. No? Kaya depende na yan paano i-manage mismo ng athlete na hindi siya makaapekto dun sa kanyang mga future battles. Pero marami yan eh. 'Di ba? Marami mga icons, mula kila Babe Ruth hanggang kila Ali, 'di ba? Hanggang kila Tyson, hanggang Michael Jordan, 'di ba? Even si Pacquiao binabanatan hanggang ngayon, 'di ba? Dahil sa kanyang family life, sa kanyang lifestyle, etc. Ingat lang, Ron. So wala akong kilala na sports icon na naging santo. Naging santo, no. Pero Olympics kasi to, Ronald, hindi ba medyo yung Olympics? They are as human as us, no? Yan yung pwedeng hindi katulad ni Big R na very stable, no? Very decent. No? Yung kanyang personal life, no? Non-controversial. Oo, no? Kaya hindi yan, sinasabi ko lang, hindi yan bago. Kailangan lang i-manage na it won't get blown out of proportion, no? Later, gawa na lang siya ng bestseller na libro tungkol sa buhay niya. No? Parang Pacquiao and all of that. No, exactly. For me, 100%. You're right in a sense that we have example of very high performing boxers and sports stars
Kobe Bryant, God bless his soul, Mayweather, Jordan, who still perform very well despite all of the controversies and pressure in our... Pero yun nga, inisip ko kasi Olympics to eh. Medyo ibang Olympics sa professional entertainment sports. In fact, sa entertainment sports, mas maganda controversial ka eh. Ang naiiba lang dyan, yung mga Cubans. Dahil yung Cubans talaga, pag sumali sa Olympics, ay very rare na nagpo-professional. Lahat sila ay hanggang mamatay are amateurs. Kaya very disciplined talaga. Hindi lang yung kanilang career, mismo yung kanilang buhay. No? Yun lang ang nakikita ko eh. Wala kang, halimbawa, Teofilo Stevenson, no? Yung mga Cuban giants ng sports. Parang yung kanilang personal life, wala kang nakikitang controversy eh. No? Sila lang yung nakikita ko na talagang pati yung kanilang personal life ay hinuhubog o sineshape para hindi makasagabal o makabawas dun sa kanilang sports life, no? Pero mga bansa But that's a very Soviet thing, di ba, Ronald? Kasi North Korea also. exactly. Central Asian countries. It's a very Soviet tradition. Even China to a certain degree, I would say. Yeah. Yes. Pero yung mga Western countries kasama tayo ay hindi ganyan ka-regulated yung personal life at saka yung professional life, no? Hindi ganun kakwa. Kaya aasahan mo na maraming ganyang controversy. And publicity is good in a sense. It's good for business, right? Especially if you want to do entertainment, Buti nga advertising. si Heidi Lin walang ganong controversy sa buhay niya. Yung coach niya ay naging partner niya, di ba? So walang ganon hindi siya minumulto ng ganyan. Pero very rare 'yon, Very rare 'yon yung mga champions, yung mga icons na walang controversial personal lives. Most sports icons ay merong mga controversial personal lives. Gusto ko lang idagdag ni Richard, sa rankings ng Olympics ngayon, number 23 tayo overall. Imagine that. Philippines, number 23 sa out of the hundreds of countries na nandoon. And we can win one more medal pa at least. Assure tayo ng bronze, but hopefully at least silver or gold. So that could push us up to top 18 or 19, di ba? Just in case if we want one more gold. Just to put things into context, we are the 13th largest country by population. So siguro, hopefully one day we can win as many medals as our population weight, diba? So I completely appreciate na nasa top 20, 25 tayo. I think at the very least magta top 30 tayo by the end of this Olympics. That's a great feat. Most likely will be... Kung hindi pa bawasan yung budget ng ating Sports Commission. Baka yung PhilHealth na budget, ibalik nila. May Maharlika Fund. Kung nalipat pa sa sa flood control. Baka kailangan natin ng flood control Olympics next time. Tingnan natin ang mangyari. Basta pag ang Olympics ay Marites, showbiz, talagang purong gold medal tayo. Siguro ang kalaban lang natin dyan, medyo mga Latino at saka Indians, di ba? Magaling din sa drama yung mga yan. So, may mga silver and bronze din tayo just in case hindi siya purong gold lang if Marites Olympics. On that very positive, gentlemanly, supportive note from Team Chloe, aka spokesman, Attorney Mark Gamboa, and Team Ali G / Mayweather, si Secretary Llamas. Maraming salamat from Team Tatay, spokesman Ricardo. Hey Dariani. Maraming salamat guys for this very inspiring episode. One more goal, at least kaya natin yan. And also congratulations to EJ Obiena for making it really close. Almost there. Si Duplantis lang medyo nag-Super Saiyan 5. He broke pa his record twice pa. I mean like, dude, chill. Tapos sa dulo, gumanon pa siya. No? Ginaya na yung Turkish guy, di ba? Ginaya pa yung gano'n. So, okay lang yan. I think he has one more Olympics in him at the very least and definitely an Olympics na hindi lang Marites, hopefully gold medal level. On that note, thank you very much. RRM Tres Marios. Super Marios. Alright. Boom. Marami tayong pinag-usapan. Medyo nalungkot si Mark kasi pinag-usapan namin masyadong Manila politics na stress si Mark Gamboa. Biglang, nakita mo Ronald, pagkatapos niya pag-usapan, biglang lumayo siya. Napaisip siya. Napagod. What's going on? Na-stress siya. Ronald, you should have seen him. Parang, kay Mark, biglang nag-withdraw siya. Napaisip siya. Na-depress siya. Baka, wala naman kami sinabi kay Isko Tinanong lang namin. Baka naman. Ito na, interview na natin si Isko later this year para naman makuha natin yung side niya. Let's kick off also our LGO editions. Obviously, as we announced earlier, we're hoping to start, God willing, from next week in studio na kami
with, ito na, RRM, right? Talagang magle-legit na kami. Medyo, nagne-negotiate pa kami ng rate ni Mark. Kaya si Mark sumasagot, pwede discount ng konti, ganun. Pero ito na talaga, magle-legit na kami. So, we hope to have, LGU leaders among others also on our shows in person naman para medyo mag-next level naman tayo. Bago tayo gumawa ng party list natin, party list ng mga vloggers at analysts. Ito. Pag-usapan natin ito. Ito kasi dating party list din eh. Kabayan ba? Ano may party list niya? Ito na, mukhang may update na tayo kay yung mahilig sa mahilig, yung dating human rights lawyer. Ito, nilagay na sa listahan, no, sa Ronald. Medyo nasa watchlist na yata si Harry Roque. What a turn of events. Mark, nasaan yung costume mo? Pinag-usapan na namin. Well, 2 days ago, nilagay siya sa Immigration Lookout Bulletin Order, ILBO, no? Pero kahapon, ang sabi ng Bureau of Immigration ay ire-recommend na ilagay siya sa Hold Departure Order, no? Kaya sumisikip yung mundo ni ex-human rights lawyer. At sabi ng PAOK ay mukhang isasama siya sa kaso na ipa-file nila dito sa mga pogo na ito. Dahil nung isang gabi napanood ko si ex-human rights lawyer sa The Big Story, ang sabi niya ay hindi ako abogado ng Lucky South 99. Pero kahit na ako yung abogado ng Lucky South 99, ay wala naman silang kasalanan. Wala namang kaso na nakasampa sa kanila. No? Wala naman silang ito lahat ay lang, harassment at propaganda. So, malaking bahagi ng kanyang interview ay dinedepensahan niya yung Lucky South 99 na as early as 2020 ay nakasuhan ng kidnapping. No? Kidnapping. At malinaw na malinaw, merong torture chamber, no? Doon sa kanilang Pogo Hub. Kaya medyo masyadong laki pala pag nandun ka. Unrepentant itong bata ni Mark, no? Unrepentant, no? Talagang tatay. Talagang dinedepensahan niya. Ako yung bata. Dinedepensahan niya yung mga pogo. No? Dinedepensa kahit itong mga pogi. Mga pogo daw. Hindi, iba pa 'yon. Iba pa 'yon, no? So itong Lucky South 99, talagang that was kailan ba? 2 nights ago, no? Yun, napanood ko na dinedepensa. Nagulat ako, even for somebody like ex-human rights Harry Roque, no, to be defending a pogo na lahat ng ebidensya pinakita na torture chamber, kidnapping, no, money laundering. Ang sabi niya ay wala namang kaso na final laban diyan. Wala pa. Pero ang alam ko, meron na yung kaso as early as 2020. So, yun nga, inuulit ko, unrepentant siya. Kaya tingin ko lalong sisikip yung kanyang mundo. Oo, talagang... At alam ko, meron din magsisimulang mag-aral na sampahan siya ng disbarment case. Disbarment. Oo, yun pa. Oo, dahil may... Ilang ex-human rights lawyer, ex-lawyer soon at wag lang ex-you. Kaya kawawa naman si Digong at saka si Bato dahil ang sabi kasi ni Harry, siya lang yung kayang mag-defend sa kanila sa ICC. Kung madidisbar siya, so wala na magde-defend. No? Oo, wala na magde-defend. Kanina, just a few hours ago, sabi ni Bato, naglabas siya ng statement na nabalitaan niya na yung 4 dun sa 5 na pinadala ng notice ng ICC, yung 5 kasama si Bato, yung 4 daw doon ay kinausap na ng gobyerno. Kinausap na ng head ng NICA, kinausap na ni Senator Trillanes, at kinausap na ni Speaker Martin Romualdez para tumestify laban sa kanya. No? Kaya tinanong ko si... Alright. So tinanong ko si Trillanes kanina, totoo ba yan? No? Sabi niya, hindi, natatakot lang sa sariling multo niya si Senator Bato. No? Kaya, pero hindi ako magugulat kung mangyayari yon, pero wala namang aamin. Makikita na lang natin siguro na may mga 2 o 3 na babaliktad. Hindi kasi pwedeng bumaliktad si Bato dahil principal siya. No, hindi naman siya pwedeng bumaliktad laban sa sarili niya. No, medyo mahirap gawin 'yun eh. Pwede gawin, marami nangyari, Ronald, you never know. Mark, napanood paliit. Kanina ng umaga, nandun naman ako sa DOJ uli. Kwento ko lang din, share ko na kasi tungkol na sa mga Duterte. Yung pangatlong kasong sinampan ni Trillanes. Akala ko nasa press con ka ni Fortune.
Nasa press Ano yun? conference ni Fortune. Wala, hindi. Doon ako sa DOJ. Hindi na ako May nakasusunod hologram. sa kay Yulo. Oo. Ang pangatlong, yung unang kaso kasi di ba yung plunder, yung sa construction nila Bongo, tapos yung Kalapulong, o ngayon naman yung sa Frigate na scam na sa Navy, yun naman yung kasong isinampa. Another plunder case ni Trillanes laban dito sa mga Duterte at kay Senator Bongo at yung sa mga iba pang nalilink doon. Next episode na yan. Kay Harry muna tayo. Alam ko, Ronald, pinapalitan niya na yung topic kasi. Ay, Mark, wag mo sirain yung schedule natin. Next episode. Kasi. Balikan natin, ha? Pero Ronald, napanood mo, Mark? Napanood mo yung episode ni si Risa Ontiveros at saka si Mr. Supranational? Kasi mini-message ko si Senator Sherwin. Sabi ko, Sir Sherwin, hindi na ba kinausap si Supra? Kailan ba siya darating? Pagtingin ko, yung pala, si Supra yung napunta pala dyan at tinanong ni Risa Ontiveros si Supra na dun sa lodging niya. Kasi nag-aaral yata siya ng aviation. Taray, talagang. Siguro pag nag-Europe ka ng maraming beses na libre, gusto mo na mag-aviation para ikaw na mismo mag-fly sa Europe. Pakatipid, no? May pilot ka na, no? Parang, ako na lang kaya magdala sa'yo next time, sir. Ako na mag-fly sa'yo. Diba? So, parang Supra. Pero itong lodging niya, doon sa building ba ng Lucky 7, whatever. Libre, diba? Libre. So, tinanong ni Risa, bakit ano bang terms of reference? Sabi niya, basta hindi ako sinisingil kaya ganun lang. Biglang tawanan yung crowd. Tawanan yung crowd sa Senate. Tapos sabi ni Risa, wow, sana all. Ginanon. Pinakilala daw kasi yan ni Tatay Harry Roque kay si Leong. Tapos nalaman na itong si AR needed a place to stay sa Pampanga. O doon ka na daw tumuloy doon sa dorm. Diyan sa Pogo. Pogi na sa Pogo. Yan. Oo. O tapos nataka siya. Hindi siya sinisingil na upa. Pero Richard, kung dahil nag-workout ka sa gym, kung meron ka rin ganung abs katulad kay Mr. Supranational, tingin ko makakalibre ka rin ng tirahan. Ilan months? Per abs, 1 month ba per abs? Pero guys, ayaw ko maging pero parang mukhang hindi na masyado si Mr. Supra. Hindi na siya mukhang Supra masyado. Tingnan niyo, parang medyo na siya. Na aviation school siya. Medyo napagod. Medyo. Tingnan mo sa Ronald. Nalaspag sa kakabuhat ng bag. Nakakabuhat ng maleta. Parang na-aviation. Medyo stressful yata ang school nila. At saka yung... nakakalaspag yun. Yung magbubuhat ka ng ganung kabigat na bag o maleta. Dahil yung kasama mo ay diabetic, hindi pwede magbuhat. Buti nga mabait pa yung Senado Kasi di ba, for example, naalala ko yung the way they treated Senator Leila de Lima, di ba? Kung paano siya inanon sa Senate hearing. Bastusan talaga. Mano pa, kumbaga, respectful pa itong mga natanong lang, AR, paano mo na-afford yung aviation school? Ganun tanong lang. Hindi daw sinisingilan. Sana all talaga. O nga pala, di ba Mark, nag-file ng kaso or what kung naman ay tawag mo ron, sa korte para hindi ilabas yung kanyang dollar accounts na nakita sa kwarto ni Mr. Supranational doon sa Pogo Hub. Di ba nag-file si Harry Roque? Puro mga ex-Supranational. Dahil di natin alam gaano kalaki yun one of these days, lalabas ng PAOK yun No, yung dalawang dollar account na nahanap sa kwarto ni Mr. Supranational. So, dahil pwede kasi maging basihan yan hindi lamang sa kaso pwede maging basihan yan sa disbarment, sa moral turpitude, lalo na kung hindi naman nakareport yan sa iyong SALN. Kung hindi nakareport sa iyong SALN yung 37 million na ikinontribute mo sa campaign ni Sara Duterte. Marami yan na maraming pwedeng maging, lalo na sabi niya bibili niya yung Whirlwind, bibili niya yung company na may-ari ng kanyang bahay. Hirap no? Bibilin mo yung company na may-ari ng iyong bahay. May-ari ng bahay niya, bibilihan niya may-ari. Diba? Parang dami may-ari. Parang dami nangyari. Tapos yung hearing nila ni Congresswoman Luistro. Kung saan, kumbaga